Nako, Lacson, paluluhurin ni Senator Rodante Marcoleta dito sa harap na maraming senador, no, na talagang makikita ng sambayan ng Pilipino kung ano ang mangingibabaw, no? Dahil hindi na natakot si Senator Rodante Marcoleta dito kay Pinky, no? Kasi alam natin na itong si Pinky ay talagang palaban din, no? Kaso sa pinaglalaban niya ngayon, hindi na maganda dahil alam natin na talagang merong mastermind. Pero siya, ang laki ng pinagkaiba ng sinasabi niya. Unang-una sinabi niya parang wala daw mastermind. Parang watak-watak daw yung parang yung mga district engineer. Pwede ba yon? Isipin mo nga sino ba pumirma. Ibig mo ba sabihin, hindi alam ng pumirma kung sino yung gumagawa ng masama? Ha? Hindi ba to, yung si Saldi ko, hindi mo paniniwalaan? Chairman ng appropriation? Paano niya asan ang ebidensya? Paano magkaka-ebidensya kung hindi ka nagtatanong? Kung hindi ka nag-uusisa? Di ba? Si Senator Marcoleta di makapag-usisa, bakit? Bakit di niya gawin ni Senator Marcoleta? Hindi naman siya Blue Ribbon Chairman eh. Na? Umalis siya dyan. Paupuin mo si Senator Marcoleta. Tignan mo, ipapatawag lahat, marami matutuklasan. Yung natuklasan natin mga kababayan na, ang natuklasan natin kakaunti lang. Hindi ganun karami natuklasan natin. Kakaunti lang yung lumabas. Yung 18 Marines, akala nyo nakapagseta na? Hindi ba nakapagsaseta yun? Kakaunti lang ang sinasabi nun. Isipin mo, matagal na nagtrabaho kay Saldi ko yung 18 Marines. Ha? Ikaw nga alam, makapagtrabaho ka ng isang buwan dun eh. Marami ka na makukwento eh. Di ba? Ito, taon ng binilang. Ha? Lalo si Gutesa. Grabe yung pananakot ang ginawa kay Gutesa. Di ba? Hindi ba kayo nakakalata? Lahat ba talaga iisipin nyo si Marcoleta ang gumagawa ng kay Gutesa? Lahat ba talaga iisipin nyo na lahat ng ito kasabot si Senator Marcoleta? Si Diskaya kakampi? Si Gutesa kakampi? Yung ba lahat ang iniisip nyo? Hindi ba kayo nakakalata? Teka muna, ano ba to? Isang pelikula lang? Sa pelikula na nangyayari ang iniisip nyo. Sa totoong buhay, hinahanap natin kung nasaan yung nawalang pera. Kapag may nawalang pera, ibig sabihin may mga mastermind. Hindi mawawala ang malaking pera ng sabay-sabay kung walang iisa ang utak. Tandaan niya. Ano to sabay-sabay? Nag-usap-usap yung mga district engineer, yun ang mastermind. Di ba? Ito, binuksan muli ni Senator Rodante Marcoleta itong mga past year ni Pinky, no? Pinky tawag natin, hindi naman Senator ang tawag natin yan eh. Pinky, no? Talagang matindi ang banat niya rito. Talagang paluluhurin ka rito. Kumbaga figure of speech, no? Ito po, painggan po natin si Senator Dante Marcoleta, nakakakilabot na mensahe ni Senador. Kasi ang nagpapaalala sa kanya. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Alam mo, Pinky, kung ikaw ang experience mo, PMP, ha? PMP ka, marami ka ng may pagbarilang ka, o ano ka, naubos na takot mo, pues, tandaan mo, may isa pang bagay na dapat mong isipin. Tandaan mo, ang lahat ng ginawa mo na yan, na pwedeng matakot sa iyo ang tao, tatapatan ni Senator Marcoleta yan ng kanyang tapang sa pamamagitan ng katwiran. Handaan mo yan. Nagkamali siya. Kaya ito, yan tatlo na yan, pinatawag mo na ba yan? Di ba? Dapat yan, pinapatawag kasi para matanong. Di ba? Sila, ano dyan eh. Ikaw naman, oh. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Hindi nag-iisa yan. Ang pakiramdam niya, kakampi niya yung mga Pinklawan. Yung mga senador ng Pinklawan, kakampi niya. Hindi niya alam yung mga yon, may sariling mundo. May sariling mundo yon. Ang iniisip ng mga yon, sarili na nila. Hindi nila iniisip ang sariling taong bayan, tandaan mo. No? Yung Bam Aquino, pwede pa. Nararamdaman ko yung Bam Aquino, may malasakit talaga. Mararamdaman mo. Pero si Sana All, si Kiko Matching, tsaka si yung virus, wala kang maramdaman na pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Huwag kayo magkunwari, di ba? Si Bam pwede pa kasi nararamdaman ko na meron siyang malasakit sa Pilipino. Hindi lang siya makaporma kasi syempre isang Aquino lang natitira sa kanya, di ba? Isa na lang Aquino natitira sa Aquino eh. Si Edgar Iris meron pa. Nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig sabihin, hindi yung takot yung parang
nagdi-defer sila na parang ayaw na lang nilang ano. Hindi. Ay, pasensya na kayo mga kababayan. Huwag niyo akong pipigilan na munting kaalaman, patapusin mo muna si Senator Marcoleta. Hindi. Pakinggan niyo na maayos yung sinasabi niya kung saan naputol. Kasi alam niyo bakit? Napakahalaga na itong bagay na ito dapat ma-explain eh. Kasi minsan, hindi ko naman sinasabi na hindi sapat yung sinasabi ni Senator Marcoleta. May mga tao, napakarami na nanonood at na nakakapanood sa balita, hindi maintindihan yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Kaya minsan na ipapaliwanag ko na mas magaan sa inyo ng analogy, di ba? Hindi mga sa inyo, pero yung sa iba, paano? Di ba? Hindi ako katulad kasi na iba na manonood lang, nakatingala lang ganyan, konting ano. Hindi po ganoon ako. Ang sa akin po, talagang ikatututo, talagang ikahuhusay ng inyong kaalaman. Ang gaan. Ayaw na lang nilang gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang palagi na sinasabi, I've spent 50 years of service in government. Ano? Na parang walang ka-blemis-blemis, parang walang kulubot, parang walang kabahid-bahid ng ano. Walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. O nakalimutan niya yung sa Isabela na siya na tungkol sa mga illegal logging. Yari ka dito. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baliling. Nako mo! Ayaw Kuratong Baliling. Hindi, ito hindi natin kailangan pag-usapan kung ano yun. Kasi masyado ano yun eh. Pero alam nyo na kung ano yun, di ba? Sa mga Gen Z siguro hindi alam nyo. Pero sa mga may nanay tatay, alam nila yun. Nakalimutan niya yung ano ba yun? Corbito, ano yun? Daser Corbito. Ganun po ba? Matindi yun. Oo. O baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Nako po. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Pinky. Kung maghahalongkat ka, siguraduhin mo wala mahalongkat sa'yo. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Maniwala ka sa akin, Pinky. Hindi mo kilala. Akala mo kilala mo si Senator Marcoleta? Ito lang masabi ko overall. Hindi mo kilala kung sino ang kalaban mo. Yan sabihin ko sa'yo, Pinky. Hindi, ito hindi to pero ang sa akin lang, kalaban sa katwiran. Hindi to kalaban sa o anumang bagay na masama, kundi sa katwiran. Hindi ka kasi pinangingibabawan ng katwiran, Pinky. Nakikita namin niya sa bayan ng Pilipino. Yung mga tao naniniwala sa'yo, ano ba naniniwala sa'yo? Kasi galit sila kay Senator Marcoleta. Galit sila kay Duterte, inisel eh. Kaya naniniwala sila sa'yo. Pero, kapag ang isang tao talagang pinaniniwalaan kanila, walang pamantayan, walang galit man sila kay Marcoleta o hindi, kung talaga naniniwala sila sa'yo. Hindi. Kaya lang sila naniniwala sa'yo kasi galit sila kay Senator Marcoleta. Diba? Inis sila sa walang dahilan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. Nako, yun ang sinasabi ko sa'yo. Kung ba't na-dismiss yung kaso na yan? Alin dyan? Diba? Sino-sino yung mga yok? Diba? Nako, bubuksan pa yata yung kaso ng mga to. Pag hindi ka talaga, na bunganga mo talaga, patotsyada kay Marcoleta, bubuksan talaga si Senator Marcoleta mga kaso nito. O anong pakiramdam? Na yung binabanggit pa yung mga nakaraan. Ngayon lang ginawa ni Senator Marcoleta to. Ngayon, naalala nyo? Walang sinasabi si Senator Marcoleta tungkol dyan. Bagkos pinupuri niya pa yan si Lacson na isa sa mga parang iniidolo niya kasi magaling niya. Niyaya niya pa bakit di siya tumakbong Vice President, di ba? Kay Bayani. Yeah. O yung sabihin pinupuri niya. Wala si Senator Marcoleta ang binabanggit na personal dyan na tungkol sa dati niya karaan. Pero siya banggit kay Senator Marcoleta mga nakaraan ni Senator Marcoleta. Kaysa yung asawa, yung sosye, kung ano binabanggit niya. Diba? Ang issue naman dito hindi naman tungkol dun eh. Ang issue dito tungkol sa flood control na ayaw mo mag-imbestiga, ayaw mo ipatawag yung dapat ipatawag No, hindi ka nakapokus dun ngayon pinokus ka, ngayon lang ginawa ni Senator Marcoleta to. Sinilip ka. Ngayon, sinilip yung nakaraan mo. Hinalungkat. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan In-interview ko raw siya. Ganun po. Binasa ko yung transcript nung interview niya
Kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Eh, sipin-sipin doon pati yun sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng Carnap vehicles, dalhin niyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Mabaya rin, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na Carnap. Siguri mo, sino makapagsasabi nung araw, PMP chief itong si Pinky at si Senator Marcoleta nagmamasid lang doon sa opisina niya, ngayon magkakatagpo bilang isang dalawang senador. Di ba? Sino makapagsasabi niya? Ibig sabihin sayang, nanghihinayang ako sa galing ni Pinky. Magaling talaga si Pinky ko sa magaling. Matapang ko sa matapang talaga. Sabihin ko sa inyo. PMP pulis yan, tandaan nyo. Ha? Talagang yung training niyan dati nung araw, lalo lang pulis nung araw, talagang wala pang cellphone noon. Talagang nakapokus sa ganyang talagang matapang. Pero ngayon, ibang-iba po ang Pinky ngayon. Sabi ko sa inyo yan, ibang-iba po. Ang layo niya po sa dati. Di ba? So, ngayon, bakit di ka magalit? Sumabog ka sa galit kung talagang mali si Senator Marcoleta. Di ba? Ang nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang, Tama naman. ito yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Nakita mo yung Marikina nun na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Hindi ba nga niya, basta demanda nyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinwento ko pa Kay Senate President. Senate President Soto. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita. Kung ako, nakita ko yun Pero nawala Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon Wala doon nagbago. Kapal na mukha, wala doon nagbago. Kaya kung wala nagbago, bakit yung mga tao nag-react sa'yo? Hindi naman si Senator Marcoleta nag-react sa kanya ang mga tao ang unang nag-react sa kanya, tingnan nyo sa comment section. Hindi mga troll yun. Ano ba kayo? Sabi nyo, mga troll naman yung nag-react Hindi. Minsan kasi sa buhay natin, pagtiyagaan nyo minsan, magkaroon kayo ng oras sa isang bagay para patunayan nyo yung sinasabi nyo na totoo o hindi. Di ba? Hindi ka papayag sa sarili mo. Teka muna, maglalaan ako ng oras para dito. Ako naglalaan ako. Alam mo ilang oras nilalaan ko? 3 oras. Minsan napupuyat ako sa madaling araw. Bakit? Kinakalkal ko isa-isa para gusto ko patunayan sa sarili ko yung sinasabi ko na hindi troll ang mga nagko-comment. At alam ko rin may mga troll. Pero mas marami ang sambayan ng Pilipino na nililista ko pa nga yan Minsan pag ako nakaupo pa sa lamesa, nililista ko pa minsan yung pangalan Joseph, tapos nalagyan ko ng apelido. Ang dami. Para minsan titignan ko, okay, ang ginagawa ko na lang sa Excel. Dati kasi nililista ko konti lang ngayon di na po pwede kasi napakadami na Nililista ko sa Word. Sa Word, sa WordPad, sa computer. Nililista ko diyan sa tawag dito, Excel. Para kapag tinype mo yung Control F, pag tinype mo siya, makikita mo agad yung pangalan. Ano ibig sabihin ba't nililista ko? Alam mo, nakalagay doon, Joseph Juan. Alam kong troll. Bakit troll? Kasi ang friend niya 2 lang. Di ba? Ang post niya 3 lang. Tapos ang friend niya 200 lang. Tapos makikita mo yung account niya, ang tagal na, year 2018 pa. Di ba? Minsan 2023 pa. 2 lang yung friend. Tapos active siya sa post. Ano ibig sabihin? Troll siya. So wala pang profile. Nilista ko yun sa Excel. Joseph, pinaglalaanan ko ng oras 3 hours mahigit minsan.
Joseph Juan. Okay. Ngayon, pag may nakita ulit ako nag-comment sa mga iba, Joseph Juan, ha? Eh, dami na ako nalista, di ba? Dami na. Siguro, ang nalista ko, mahigit 400 na. Oh. Tapos, nag-comment sa ibang media, ito ba yung ano? Ito ba yung nilista ko? Tingnan ko nga, type ko. Pag type ko talaga, nakita ko yung pangalan. Ito nga. Sa Excel kasi, mabilis hanapin yung pangalan eh. Pag tinype mo lang eh. Ito nga. Ay, talagang troll to. Alam mo yun, kahit isang beses mo lang gawin, alam mo na nag-survey ka sa sarili mo, na troll lahat sila. Hindi, dito kasi, sabi natin, sambayan ng Pilipino ang nagsasabi kay Pinky, hindi si Marcoleta lang. Nakikita natin, sambayan ng Pilipino, na talagang galit na. Kasi mga nagko-comment talaga, tutunay na tao, makikita mo. Pag-aksaya nyo ng panahon, makikita mo lahat. Totoong tao lahat nagko-comment. Yan kasi napaniwala sila Pinky, pati sila Auntie Claire, na troll lahat yan. Kaya ang lalakas ang loob ng mga yan, akala nila, kakampi nila, taong bayan. Kasi ano, niniwala sila, yung mga nagagalit, troll lang. Diba? Napaniwala sila sa sarili nilang, yung troll na yan, ano din yan eh, hindi naman sa DDS yan. DDS daw yung troll? Meron ba naman DDS na may babayad pa doon? Wala na, ang mahal-mahal ng bayad sa troll? Yun pa rin daw po siya, oh. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, Yan ang sinasabi ko sa inyo. misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Yan ang kapangyarihan ng BRC ng Blue Ribbon na pinangungunahan dati ni Senator Marcoleta. Nang naupo si Pinky, humina ang kapangyarihan ng komiteng ito dahil sa kanya. Dahil sa ginagawa niya. Hindi niya papatawag si Martin, hindi niya pinatawag yung mga sangkot, hindi lang si Martin hindi pinatawag. Yung mga congressman na siya sabi hindi niya pinatawag. Napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? Tama. At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ayun, sinasabi na naman niya. Kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga. Daming dahilan. Di ba nakaraan ang dahilan niya buwaba siya sa posisyon? Di ba buwaba siya dyan? Nakiusap lang daw sa kanya ibang senador na bumalik ka na sa BRC. Napakasinungaling. Nakiusap pa sa'yo, ha? Di ba buwaba yan? May drama yan, buwaba sa BRC. Biruin mo, bakit? Ang dahil mong drama eh. Yung malapit na matumbok, buwaba ka bigla. Tumigil ka naman. Tapos, ba't delay mo? Tapos yung interparliamentary courtesy. Tapos yung may kondisyon na pirma. Hindi ba sapat yan, mga kababayan? Hindi ba halata yan? Yung ginagawa ng taong yan? Buti niya mabait yung dalawang si Jen saka si sino? Nelson eh. Si Jen saka si Nelson, buti mabait eh. Di ba? Kung ako nakasama sa programa ni Senator Marcoleta dyan eh. Baka mas marami akong bakbak dyan eh. Di ba? Hindi ako naniniwala. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon. Hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Ganyan. Ilang maleta ba ang dahilan? Nako po, mabigat yun. Ilang maleta ba? 1 bull! Di ba sa 18 Maris, na nabigyan daw to si 1 bull ng maleta. 4 na maleta yata eh. Sa isang maleta, sabi ang minimum yung maliit na maleta, nasa 30 million yata. 4 yun. Ilang million yun? 1 bull. Pahiya ka dito. Pahiya kayo dito. Ilang maleta ba? Maaring hindi ka nabigyan ng maleta, pero inambunan ka. Di ba? Yan yun eh. Hindi ko siya sabi, wala naman akong pangalan siya sabi, 1 bull naman eh. Sino ba yung 1 bull? Di ba? Sino ba yung Pinky? Hindi ikaw yon, Lacson, ha? Baka sabi mo ikaw yon. Iba pinag-uusapan namin dito, hindi ikaw. Ang pinag-uusapan namin dito, hindi senador.
Bakit senador ka ba? Kailangan malaman. Kasi kung senador ka, mag-iimbestiga ka dito sa nangyayari ngayon. Di ho ba? Napakasimple ng gagawin mo. Bilang ikaw ay senador at nakahawak mo ang makapangyarihang komite at marami kang galamay, marami kang tauhan na pwedeng utusan. Pwedeng di ba? Nakaupo ka na lang dyan, wala ka nang gagawin, mag-iimbestiga yung mga tao. Tapos ganyan lang ginagawa mo. Tapos sabihin nyo si Bato, hindi pumapasok, sayang ang bayad sa kanya. Hindi At si Bato, nakakapasa ng 2 batas kahit di napasok. Ipapagawa niya sa tao niya. Akala siguro nila, pag ang isang senador umabsent, akala nila ang senador napasok pagkagaya na sa opisina. Yung, alba, tutok ka, Monday to Friday, papasok sa opisina, 7 to 8 p.m., ay 7 to 5 p.m., akala nila gano'n ang pasok sa senador. Yung tatrabaho ka, nagtatype ka, busy ka, may sumusunod ka sa boss mo, hindi gano'n. Di ba? May mga break yan, minsan papasok lang yan kung kinakailangan. May session, may hearing, may ganyan. Di ba? Hindi ganyan katulad na sa inyo, napasok araw-araw. Ano ka ba? Di ho ba? Yan si Bato, sabi, sayang ang pasahod kay Bato. Pero kay Pinky, hindi kayo nanginayos sa sasahod niya. Ha? Kung ano pinagagawa dyan? Mas mainam na mas mainam kay Bato kahit di pumasok Di ba? Kesa naman kay Pinky. Na importante ka ba ng bayan? O sabi nga niyo, di ba? Sabi niyo, si Marcoleta, ba't ano siya sabi mo na huwag magsoli ng pera? Di ba? Siya sabi nila kay Diskaya dati, si restitution daw si Marcoleta. Ang panukso nila si restitution kasi ba't daw hindi pinagsusoli ng pera si Diskaya? Ngayon kayo, alam nyo kapag nag-imbestiga si Senator Marcoleta at pinatawag ang dapat ipatawag, alam nyo may chance maisoli ang pera. Kung matukoy kung sino mastermind. Pero ayaw nyo. O sino ngayon ang ayaw magpasoli ng pera? Di ba kayo? Kasi ayaw nyo mag-imbestiga Di ba sa pag-iimbestiga malalaman kung sino mastermind? At pag nalaman ng mastermind, ipapasoli ang pera. Kaso ayaw mag-imbestiga, pinapaboran nyo si Pinky. Pinapaboran nyo ang gusto nyo na mangyari ni Pinky. Ang taong bayan ito Oh, Gusto niyo ng ganito? O sige, punta kita. Yari ka. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edron Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa DBCC debate budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Yeah. Siya mismo budget ito sinegway niya doon. Napigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Mm. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi nito, ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Grabe. Kita niyo? Billion ang pinag-uusapan, pero kay Sara, 125 million lang, no? Tapos yun ang pinag-uututuan sa ng pansin. Ito, hindi nyo pinatutuan ng pansin, billion ang diniliver. Pero ni Anino, ni Kapiranggot na pag-uusap, wala kayong ginagawa dito. Bagkos nililis nyo pa ang usapan. Di ho ba? Gano kaano to mga to? Gano katakipan to mga to? Hindi natin sinasabi wag na imbestigahan yung kay Sara. Ang sa atin lang, itong bagay na to, hindi nyo pinapansin. Bakit? Nakapagtataka Wala lahat nagsasalita Nito, hindi ba nagtataka? Si Senator Marcoleta nagsasalita. May iba bang senador? Wala. Si Amy pahaging lang Di ba? May nakita ba? Hindi, pasensya na sa ibang senador Pasensya na po kayo Alam nyo to ang katotohanan. Pero naiilang kayo magsalita kasi hindi nyo siguro kalidad yung yung katulad ng kay Senator Marcoleta. Hindi nyo siya kakalidad. Iba kasi tapang ng mamang ito ni Senator Marcoleta.
May nagsasalita ba sa mga, sa mga whore? Sa member ng congressman? Wala. Si Kiko, pinapatahimik. Di ba? May nagsasalita, hindi naman politiko, sila may defensor, pero pinapatahimik. Di ba? Ito lang, si Senator Marcoleta ngayon nagsasalita. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Ako, yari ka. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Nako, grabe. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Kaya pala si One Bull, ayaw ipa-interpellate si Pinky. Kasi mabubuking siya eh. Diyan sa partial report na yan eh. Bakit ikaw mismo nagsabi diyan kay Bersamin na nagdi-deliver ng allegedly 8 billion? Nabanggit pa ang Pangulo. Bakit sa partial report mo wala? Tapos sasabi mo, pipirma? Yes, sabi ko sa inyo mga kababayan. Nakakita ka ng 10 magnanakaw. Tapos sa partial report, isa lang magnanakaw nakita mo. Walang taong nasisira, nasa katino ng pag-iisip, pipirma doon. Sinabi ko na, nag-text si Jose Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. Pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito. Parang comics na wala. Kasi ang comics kasi, puro intro lang. Sa comics kasi, mababasa mo kasi, puro masasarap na pakinggan. Kung ano yung gusto mong pakinggan, mapapakinggan sa comics, mapapakinggan mo sa comics. Yun lang, puro intro lang. Kaya nakakainggan yung basahin. Pero, walang highlights na walang katapusan. Mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Pero, Kaya ang pagkahalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala. Grabe. Naku, sakit na, nakaka-insulto. One Bull, pagtanggol mo to. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Wala. Pero palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling siya sa akin, di maganda. Tama, okay lang naman yun, opo. Paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? So ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Bakit? Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakita niya may resibo. Gaya niya mga yan eh. Pag nakakita na may pwede makapagtuturo at matibay na ebidensya, ititigil na. Di ba, iyan din ang dahilan ba't pinalitan si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon? Ito hindi tayo pa ulit-ulit. Sa atin lang gusto natin sariwain lagi. Kasi ang isang sukat po na malapit na matuyo, magiging peklat na lang. Maalaala na lang. Ang gusto ko, sariwain lagi ang sugat. Para lagi maalala ng sambayan ng Pilipino na may sakit na dinanas sila na kailanman hindi pwede maging peklat, mananatiling sugat hanggat hindi ito naresolba at kung sino mastermind. Kaya lagi natin pinapaalala sa programa sa dito sa Munting Kaalaman na lagi natin sinasabi sa sambayan ng Pilipino na merong korupsyon. Kasi ang isang bagay po, tandaan nyo ang isang bagay po na kahit gaanong krimen na nagawa, pag lumilipas ang panahon habang tumatagal, linggo, month, a year, nawawala ng saysay sa isip ng isang tao. Sabihin niya, wala, di na bagong bagay yan. Hindi. Dapat,
dapat to sinasariwa lagi sa inyo, sa puso't isipan nyo, na merong ganito. At merong isang tao na kung saan nagtatakip. May resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, Okay. walang accounting. Nakita niya meron siguro ng account. Nalinawan niya na, ako nakita ko Oo. Nakita ko mismo, merong accounting. Ako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Grabe. Opo. mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Panahon na yun. meron isang During item. campaign po. Meron isang item, napakalaking halaga Oo. for the senators. Oho. O, direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pa Akala mo, di alam ni Senator Marcoleta Yak? isang item. Nakalagay May advertisement. Oo. Itemize. Oo. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre. Meron talaga siya. Oo, parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimula doon yung 100 Tumawag. Grabe, 68 million. Hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Grabe, resibo ni Bersamin, yari ka, Pinky. One ball, kaalyansa ka ni Bonget. Di ba? Ilang ba maleta? Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. Oo. Oo. Grabe. Mula Oo, sa yan. kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Naku, one ball, baka umabsent ka sa Monday. Baka umabsent, baka magkasakit sa kakapanood dito kay Senator Marcoleta. Yun, di ba? Baka magkasakit, baka magkatrangkaso, may stress. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week. Oho. Ngayon, ayaw niyang tawagin. Oho. Ngayon ang isa, yung Grabe. pangalawang hamon ko, yung unang hamon ko kanina, Jen, Opo. papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to Opo. Si SP isang mabuting tao. Oho. No? Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Aha. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP. Hindi, ito totoo talaga. Tamo, nakikita naman talaga Si One Bull, mabuting tao yan si One Bull. Ano lang yan, bulagaan lang yan. No? Ginagawa niyang bulagaan niya, masaya dyan sa Senado. Oo. Talagang parang variety show. No? Kaya mabuting tao yan. Naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling Talagang- lang Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran nyo kasi kailangan natin tulungan ang constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa'yo itong tao na pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Oo. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo Oo. na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng visa. Maaprobahan o kaya mapayagan. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Oo. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Ang bigat ng mga sinasabi ni Senator Marcoleta talaga, malaman. Kaysa sinasabi ni Pinky, di ba? Pag nag-interview, hilaw, ampaw, di ba? Depende kung sino pangalan. Oh, akala mo kasi magka pinagbalingan kanya. Ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga bayarang, mga ilang media na lang naman. Oo, saka mga trolls, di ba? Napaniwala kasi sila Pinky na ang yung mga nasa Facebook nagko-comment, puro trolls. Akala niya, sambayan ng Pilipino, okay pa sa kanya. Hindi porket binoto ka, maraming bumoto sa'yo, no? Nadismaya sa'yo sa ginagawa mo. Kasi, kaya ka binoto, kasi akala magaling kang investigador. Para nagutin mo lahat ng mga tao, talaga wala kang sisinuhin. Kasi yun ang natatandaan sa'yo. Ganon din si Bonget, kaya binoto namin si Bonget, kasi akala namin katulad ng tatay niya.
Talagang matapang, talagang walang inuurungan. Kaso ang layo. Ganon din si Tulpo, kaya namin binoto nilang iba. Hindi ko binoto yan. Binoto nila kasi sa away mag-asawa ang tapang. Talagang yari kayo pag sinabing Tulpo, yari kayo. Ngayon, dapat na magsalita siya, wala. Ganon, parang nabudol kami. Dito lalo kay Pinky. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh. Nabubuksan na yung mga mata eh. Oho. Pero meron pa rin mangilan-ngilan dyan na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan pa kita, Hmm. kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Hmm. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pa. Andun pala yung pangalan ng rapper na si Andrew, di ba? Binayaran. So, andun din yung pangalan ni Wambul. Sa resibo ni Bersamin. Kaya ayaw ipatawag. Kasi si Bersamin, pwedeng pumutok, pwedeng sumabog. Pero pakita niya, ito resibo, binigyan ko sila. Kasi rapper meron sigurado eh. Di ba? Ikaw pa kaya, senador, tatakbo ka, hindi ka sigurado mabibigyan? Huwag kami. Sino ba naman yung rapper na kumpara sa senador? Oh, sikat siya. Sikat yun. Pero, tama, yung binigay sa kanya, karapatan nyo kasi talent niya yun. Kasi talagang si Andrew, magaling po talagang rapper yan. Para sa akin ha. Magaling na rapper yan. Yan ay dapat talagang bayaran ng ganyan. Talagang kuya, isa sa mga dahilan, talent pin niya yan. Ibig sabihin, pero ang usapan dito, totoo, ibig sabihin, may listahan si Bersamin. One Bull, baka dito pangalan mo. Malamang ano doon, kasabi ni Seto Marcote, pangalan ni One Bull, pati pangalan ni Mang Alyansa doon eh. O, yari ka ngayon. Si Seto Marcote, sabi niya, hindi ako ha. Pwede mo bang tawagin si Edran Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya ng resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang ano eh. Hindi pa yun ang punto. yes. Iba naman ang subject matter Opo. nun. Pero ngayon, ipagpapalala mo, yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Hmm. Kapag hindi ka nagpatawag, Tako po. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost niya. Ano yung pinost niya? Ano po yan? Ikaw naman eh. Oh. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Lalaki ako. Period. Oh. Lalaki ka. Hindi nyo nabasa yun? Matagal na. Okay, kahit na matagal na ako eh. Hindi ko Macho makakita. ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Macho ako, lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? Award play pa, ano? O hindi ka ngayon nakasagot. Hindi Yan namin ang alam hirap kasi sa'yo lalaki eh. kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala ko. Dahil lalaki kami. Alam mo ako, dire-diretso ako nasasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero Magkape muna kayo, Sen. Hihihip lang po kayo. natin. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Nabigyan ko naman kayo ng magandang komentaryo, isang masustansyang usapin, may karunungan, may wisdom, may kaalaman na naman kayong bago nalaman. Isang lesson ito na kung saan natututo lahat at nakakarinig. Meron tayo sinasariwa ang bago nating dapat malaman sa sambayan ng Pilipino kung ano dapat gawin. Ngayon dito po nakita natin si Pinky, talagang hayagan na binulgar ni Senator Marcoleta ang mga di ba kalokohan? Ibig sabihin mga pagtatakip ika nga, no? Maraming salamat po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.